Sa mga diehard followers ni Kuya Bal, no? Lalo na sa YouTube mo. Napansin nyo pa, pagsilip ko ngayon, sa mga ginagawa ni Kuya Bal, especially yung mga pabahay niya, ang laki. Ang laki na ng pagbabago, guys. Kung ikukumpara mo dati at saka ngayon, isa sa mga napapansin ko ngayon sa mga house, yung mga ginagawang bahay ni Kuya Bal, guys, di kalidad at di kalibre. Pag ikaw, napusuan ka, kursunada ka ni Kuya Bal na pagawan ka ng bahay, sigurado yan, yung bahay na ibibigay sa'yo, napakaganda at matibay. Bukod doon, pwede pang mamana ng iyong mga anak kung sakasakali man. Pang long term na bahay ang mga ginagawa ngayon ni Kuya Bal. Kung ikumpara mo dati kung pagawa si Kuya Bal, ano lang, temporary lang. Pero ngayon guys, pwede pang manahin ng iyong anak, no? Pwede pang manahin ng iyong apo. Ganon ka di kalidad ang bahay na pinaggawa ngayon ni Kuya Bal. Bukod sa pulido at di kalidad, may mga disenyo na siya. Maganda. Malaki pa pati. Kung dati nagpagawa si Kuya Bal ng mga bahay, mga isang kwarto lang. Pero ngayon, 2 kwarto, nako guys, iba na. Ang laki na ng kaibahan kung kumpara mo dati at ngayon. So napakaswerte doon sa mga taong mapupusuan or makukursunadahan ni Kuya Bal na pagawan ka ng bahay. At saka yung bahay na ginawa ni Kuya Bal ngayon, no? Hindi na siya talaga basta-basta mabubulok. Aabutan pa ng mga 30 years, 40 years, no? Yung bahay na yan na ginagawa ngayon ni Kuya Bal, hindi pa yan masisira at hindi mabubulok. Kasi kung yung iba kasi, mga ginawang bahay ni Kuya Bal ay mga nakatiles na. Yung kanya mga lababo talagang, hindi na mga basic yung mga nilalagay na mga materialis, na mga lababo, mga CR, no? Yung sahig, talagang makikita mo, tiles na yung mga, di ba? Ganyan na ngayon magpagawa ng bahay si Kuya Bal. Kaya napakaswerte doon sa mga taong mabibigyan ng bahay ni Kuya Bal. Sipin nyo guys, mahal ang mga materialis ngayon. Sa totoo lang, dati ang simento nasa 200. Ngayon, iwan ko lang kung magkano ang simento ngayon. Kaya, yung mga taong mabibigyan ng mga bahay ni Kuya Bal, no? Napakaswerte nyo. Alam nyo guys, bibihira lang ang mga taong gumagawa ng ganyan. Na sa isang iglap, yung bahay mo na sirang-sira na, hindi ka makakatulog, lalo na pag tag-ulan, kung ano-ano na lang mga insekto ang pumapasok sa iyong bahay para isturbuhin kang matulog, magpahinga. Dahil nga, yung bahay mo bulok pero sa isang iglap lang, babaguhin ni Kuya Bal ang iyong bahay. Bahay na komportable na pwede mong ipamana sa iyong mga anak. Kaya napakaswerte. Bibihira lang ang mga taong gumagawa ng ganyan. At yung bahay na ibibigay sa iyo ay di kalidad at di kalibre. Matibay, may disenyo. May kukumpara mo talaga siya. Kung makikita mo sa mga subdivision, yung mga bahay dito may mga disenyo. Ganun ang mga babahay ngayon ni Kuya Bal. Ang laki ng kaibahan noon at ngayon. At hanggang ngayon guys, no, hindi pa rin tumigil si Kuya Bal. Patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawang pamimigay ng bahay. Walang sawa sa ginagawang project ni Kuya Bal na yun nga, magbibigay siya ng bahay. No, siyempre, ang qualified lang dyan na mabibigyan niya ng bahay ay yun lang ding mga taong deserve na mga taong walang-wala talaga as in, no? Yung kaya ganyan ang sitwasyon ng bahay mo kasi wala kang may papagawa. Pero minsan may magkapagtatagal lang minsan guys, no? Sa kabila ng mga ginawa ni Kuya Bal na di kalibre at di kalidad na bahay, may mga tao pa rin na hindi nila nagugustuhan. May mga tao pa rin na pinupuna. Di mo alam kung ano yung dahilan nila bakit sa kabila ng ginagawang pabahay ni Kuya Bal na maganda ay pinupuna pa rin ng iba. Ang masasabi ko lang sa mga taong nabibigyan ng bahay ni Kuya Bal, napakaswerte nyo.
Hindi nyo makakalimutan yan. Yung ginawang kabutihan ni Kuya Bal sa inyo. Sa isang iglap, yung bahay mong bulok, yung bahay mong sirang-sira, binago ni Kuya Bal na dekalidad at dekalibre na bahay. May disenyo, matibay, at pang long term na tirahan mo. Ganon gumawa si Kuya Bal ng bahay ngayon. Iba na siya noon. Kung ikumpara mo ngayon, ang laki ng kaibahan nila. Kaya maswerte yung mga tao ngayon na napagawa ng bahay ni Kuya Bal.